Ultra politicizing the justice system. 2 buwan na, pero hustisya. Asan ka na ba? Tuwang-tuwa nga po ang Ateneo de Manila University dahil hindi sila sinuspend ng UAAP. Parang ito, tawa nitong dalawa habang nasisimbahan pa, habang nag-aalay ng misa sa 40th day ng dalawang yumaong atleta. Ayan ang dalawa. Trauma pa daw sila. At ang sabi ng UAAP, ang mga atleta ay biktima. Traumatized sila, pero nakakatawa sila. Pero suportahan ko po kayo dito. I-explain natin yan sa dulo. One of the Ateneo Blue Eagles pages posted that no UAAP player suspensions for the Blue Eagles. Ikinatuwa ito ng Ateneo. 2 months after the fatal team building activity in Aurora that resulted in the deaths of Rene Baterbonia and Divine Adili, the UAAP said that Ateneo will remain eligible to compete in the league's upcoming season 89. May mga ganito kayong desisyon sa 2nd buwan ng pagkamatay ng 2 atleta. So baka may aasahan kami sa 3rd month. Ano kaya yun? This, taking into consideration the expressed desire of these student athletes to honor the memories of their fallen teammates through competition. Talaga ba? Sana. In a statement from the UAAP board on Friday afternoon, the league said that the student athletes present during the incident will not be held liable, as the board also recognizes that the Ateneo men's basketball student athletes are themselves victims of this tragedy. Oh, di I agree. Pero maaaring hilingin ng publiko natin, maaari nating i-demand sa mga players ang press conference. Pero disclaimer, walang legal o formal na obligasyon ang UAAP o ang pamunuan ng Ateneo de Manila University na pagbigyan ito kung gusto nyo lang naman. Kasi di ba pinipigilan nyo rin naman kami na mag-speculate and mag-allege? Magdidemand din kami ng press conference for you all to speak publicly and explain everything inch by inch, smallest detail by smallest detail, para masatisfy na po ang publiko. Batay nga po sa opisyal na desisyon ng UAAP board, ang mga manlalaro ng Blue Eagles ay opisyal nang kinilala bilang mga biktima ng trahedya. Sana all talaga. Matapos ang pagsusuri ng Philippine National Police or PNP, CIDG at National Bureau of Investigation or NBI. Dahil dito, pinoprotektahan ng liga at ng paaralan ang kanilang mental at emosyonal na kapakanan mula sa publicidad. Kondinahin nyo din si Pepe Alas, si Kaloy Roy, kung sino pang tumutuligsa sa pamilya ni Rene Baterbonia para patas. Impose moral ascendancy. Kasi ang daming tumutuligsa eh. Kalang gusto nyong isaalang-alang. Ating mga taga-suporta, meron din po tayong karapatan. Ang malayang pagpapahayag pero do not abuse. Okay? Bilang mga nagmamahal kay Rene, Bobet Baterbonia at Divine Adili, may karapatan po ang publiko na maglabas ng petisyon o magdemand ng transparency. Karaniwan itong ginagawa sa pamamagitan ng mga open letter o signature campaigns sa social media. O Ateneo at sa lahat po ng iniisip namin na possible may alam, para maging impartial lang naman ako kahit minsan. Limitasyon sa pagpilit. Bagamat pwedeng humiling, hindi legal na mapipilit ang mga players na humarap sa isang live press conference kung saan maaari sila maisalang sa matinding pressure. Lalo na't sila ay tinuturing na victims at saksi sa isang sensitibong legal na usapin. Bakit absuelto daw ang mga players sa UAAP sanctions? Malamang biktima nga daw sila, di ba? Ang desisyon ng UAAP na payagang maglaro ang koponan sa season 89 at patawan ng perpetual ban si dating coach Baldwin ay nakasalalay sa mga formal na ulat ng PNP at NBI. Ultra politicizing the justice system. Kakapikon minsan, no? Meaning, sa inyo din pala galing. Pananagutan ng coaching staff. Ayon sa investigasyon ng mga nasa posisyon ng otoridad, ang mga coach at team manager ang may direktang pananagutan sa kaligtasan at sa naging takbo ng team building activity sa Aurora. Ang mga assistant coach at physical therapist ay kasalukuyan ding sumasailalim sa suspension. Actually, kahit patakbuhin nyo yung mga players ng Ateneo, wala kaming pakialam na. Sige, palabanin nyo sila. Basta pakwentuhin nyo sila. Sana
Gusto nila na sabihin yung katotohanan para matapos na. Ito daw yung susunod sa hakbang para sa hustisya. Kung sa tingin ng mga taga-suporta natin ay may hindi nagtutugma sa mga kwento, talaga naman talaga, linawin nyo yung perma sa death certificate versus doon sa pag-retrieve ng katawan. Ang apasa, ang ginawa ng lahat ng players, lahat as in, isa-isa. Ang tawag ng alauna, meron ba talaga kung salbabida na galing sa resort? Pero hindi nila nagamit? Willing ba talaga na iligtas yung dalawa? Diba ang daming katanungan? At bakit may mga pabulong? Bakit iba yung pag-aruga nyo kay Divine Adili versus kay Rene? Ay linis daw si Divine Adili. Samantalang si Rene, nilinis ba? Ay hindi, kailangan kasi sa investigasyon na wag pakialaman ng katawan. E di kwento nyo yung buong istorya. Kung sa tingin ng mga taga-suporta natin ay may mga hindi nagtutugma sa mga kwento na meron naman talaga, ang tamang venue para dito ay hindi sa isang media press conference, kundi sa korte at sa Department of Justice or DOJ. Kasi ang problema, parang sila. Naging masusi ba talaga ang investigasyon dito? May mga initiatives ba silang ginawa para masabi natin, reliable talaga sila? Ewan ko na talaga. Sa mga players, maaari po kayong magsalita at gumawa ng formal na hakbang kung personal nyong gugustuhin. Hindi na namin po kayo pipilitin. Nakakapagod na eh. Gustuhin nyo na lang siguro, be. Pagpakita na lang kayo ng initiative. Nakakapagod na, be. Pagod na kami. Kasi kung lalaban kami, may legal na usapan dito. Wala, lahat ng inisyatibo dito dapat manggaling na sa inyo. Eto, bagamat totoo na ang bawat tao ay may magkakaibang paraan ng pagharap sa trauma, ito naman patungkol dun sa mga players na ngumiti, tumawa. Tawa talaga. Kung saan ang pagtawa o pagngiti. Pagtawa nga abang nag-aalay ng eulogy, tulong ni Team Captain Ian Espinosa ay maaari ding maging depensa ng utak upang itago ang matinding nerbiyos o kalungkutan. Isang psikolohikal na reaksyon na tinatawag na nervous laughter. Talaga ba? Nauunawaan ng publiko ang bigat ng pananaw ng pamilya at mga taga-suporta na naghahanap ng seryosong pakikiramay at hustisya na hindi po nila maipakita. Kung magpapasya ang mga players na magkusa upang linawin ang kanilang posisyon at ipadama ang kanilang pakikisa ng walang nilalabag na prosesong legal, narito ang mga pointers sa formal na hakbang na maaari nilang gawin. Una, paglabas ng pinagsamang opisyal na pahayag, joint team statement, ay papublicize nyo guys, hindi doon sa kung anong pinasa nyo doon sa NBI. Again, hindi po ito sa pilitan, idea lang naman. Paano gawin? Sa halip na live press conference, kung takot kayong mabasa ang body movements nyo, maaari kayong maglabas ng isang nakasulat sa formal na pahayag na permado ng buong kupunan. Again, permado ng buong kupunan na lahat kayo nag-a-agree doon sa statement nyo. Basta buo at kompleto para maunawaan na ng publiko. Eto, hindi nyo to ginawa, pakikipag-ugnayan ng pribado sa mga naulilang pamilya. Pribado ha, secret lang. Paano gawin ang pagbisita o pakikipag-usap ng personal at pribado malayo sa mga kamera ng media, sa pamilya ni Bater Bonia at Adili? Ginawa nyo ba to? Layunin ang personal na paghingi ng paumanhin kung may mga pagkilo silang nagdulot ng maling impresyon gaya ng reaction sa eulogy at ang direktang pagpapadama ng kanilang suporta sa paghahanap ng hustisya. Ang pribadong usapan ay mas nagpapakita ng katapatan kesa sa publisidad. Meron ba? Hindi sana hindi na nagpo-post yung mama niya. Pero wala talaga. Pagpili ng mas angkop na kilo sa mga pampublikong seremonya. Sa mga susunod na pag-alala or memorial mass o laro sa UAP Season 89, maaari kayong magsuot ng simbolo ng pagdadalamhati gaya ng black armbands o ribbon. Pag napanood nyo to, di may idea na kayo. Pero syempre, nasa isip nyo na yan. Kasi nga ipapakita nyo na ang laban na iyon ay para sa dalawang yumao. Disiplina sa harap ng publiko. Ang pagpapanatili ng seryoso at mapagpakumbabang disposisyon sa tuwing binabanggit ang pangalan ng mga pumanaw na kasamahan upang maiwasan ang mga interpretasyon na kawalan ng galang sa mata ng publiko. Sana ay gawin nyo. Formal na pagsuporta sa isinusulong na hustisya. Ang pagbibigay ng malinaw na deklarasyon na hindi nila kinukonsinte ang anumang uri ng kapabayaan o hazing sa loob ng koponan. Pero yung mga laro nyo, pangmalakasan, ang bully talaga sa pamamagitan ng pagpapakita na hindi sila panig sa mga napatawa ng parusa gaya ni dating Coach Tab Baldwin, maibabalik nila ang tiwala ng sambayanan na sila ay biktima at saksi na nagnais din ng katotohanan. Paano kung hawak nyo talaga ang katotohanan? Anyway, ako po ay nananalangin na sana kayo pong mga players ay inosente talaga. Kasi kung hindi po kayo inosente, konsensya at karma na lang talaga.